Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay isang suspense action thriller movie na Man on a Ledge. Nagsimula ang istorya kay Nick, makikitang nag-check-in ito sa isang hotel, sa 21st floor at nagpanggap sa pangalang Walker. Sa loob ng kwarto, maingat na sinuri nito ang mga silid at mabilis na kumain. Lahat ng bagay na kanyang nahawakan sa loob ng kwarto ay pinunasan din niya. Pagkatapos ay may isinulat ito sa kapirasong papel. Hindi nagtagal, matapang na lumabas si Nick sa bintana ng kanyang kwarto na tila magpapakamatay. Dahan-dahan itong lumakad patagilid ng isang babae ang nakakita sa kanya mula sa ibaba. Nagsisigaw ito na tila nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Agad itong tumawag sa pulisya sa pamamagitan ng isang emergency hotline. Balik sa nakaraan, isang buwan bago ang kasalukuyan, makikitang nasa kulungan si Nick at may kinakaharap na malaking problema. Ito ay ang katotohanan na ang kanyang apela tungkol sa pagpapaiksi ng kanyang 23 taong sentensya ay tinanggihan, dahil sa pagnanakaw ng diamond na may halagang $40 million mula sa isang negosyanteng nagngangalang David Englander. Nick, have you ever considered hurting yourself? No. Killing. Every goddamn day. Sa kabila ng pagkutsa kay Nick ng lahat ng tao, nagpapasalamat siya dahil may matapat siyang kaibigan tulad ni Mike na dating kasamahan sa trabaho. Noong araw na yon, binisita siya muli nito sa kulungan, at binibigyan siya nito ng update sa mga bagong pangyayari sa buhay nito at sa kanyang naiwang pamilya. Bago umalis, naalala ni Mike na nakatanggap siya ng tawag mula sa kapatid ni Nick. Sinabi nito ang tungkol sa lumalalang sakit ng kanilang ama. Habang si Nick ay nasa kulungan ng mga panahong iyon, ang kalusugan ng kanilang ama ay mabilis na bumababa. Nangako naman si Mike na tutulungan si Nick na bisitahin ito. Subalit, bago dumating ang araw na iyon, nakatanggap siya ng balita na pumanaw na ang kanyang ama. Sa libing ng kanyang ama, nagkita si Nick at ang kanyang kapatid na si Joey. Galit at sinisisi siya nito sa pagkamatay ng kanilang ama, sapagkat naniniwala ito na isa sa mga dahilan ng pagkakasakit nito ay ang sobrang pag-aalala at pag-iisip tungkol sa pagkakakulong ni Nick. Ang akusasyon ni Joey ay humantong sa isang pisikal na pananakit. Inawat naman agad sila ng mga security officer na nakabantay kay Nick. Ngunit mabilis na inagaw nito ang isa sa mga baril ng pulisya at iniutos sa mga pulis na magsiluhod. Inutusan naman nito si Joey na i-unlock ang kanyang mga posas. Nagulat naman si Joey sa nangyari. Nag-aalala ito sa gagawin ng kanyang kapatid, ngunit wala siyang magawa dahil desperado na ito. Nobody move. Way to make that proud! Pagkatapos matanggal ang mga posas, mapangahas na tumakas si Nick. Pumunta siya sa isang lugar na walang nakakakilala sa kanya. Sa loob ng bahay, kinuha ni Nick ang mga mahalagang bagay kabilang na ang isang larawan ng kanyang kabataan kasama ang kanyang ama. Balik sa kasalukuyan, makikitang nakatayo si Nick sa labas ng bintana ng 21st floor ng hotel. Habang pinag-iisipan ang kanyang susunod na mga galaw, ilang sandali pa, nakita niyang dumating na ang mga emergency responder, kasama ang mga pulis at bumbero, kabilang sa kanila ang opisyal na si Jack, na nagtangkang kausapin at pakalmahin si Nick. Subalit, ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay, dahil ang gustong makausap ni Nick ay si Detective Lydia. Iginiit ni Nick na ito lamang ang gusto niyang makausap, at nagbanta siyang tatalon kung hindi ito makakarating sa loob ng 30 minuto. Ipinaalam naman ni Jack sa kanyang superior, na si Dante ang tungkol sa mga gustong mangyari ni Nick. Ipinakita din ito ang isang liham na isinulat ni Nick. Nakasaad dito ang kanyang pagnanais na lisanin ang mundo kahit na siya ay walang anumang maling ginawa. Naalarma si Dante sa pahayag na ito at inutusan si Jack na kunin ang fingerprints nito at tawagan kaagad si Detective Lydia. Samantala, inutusan ni Dante ang kanyang grupo na kumuha pa ng ibang impormasyon sa mga individual na nagngangalang Walker. Sa ibang eksena, tinawagan naman agad ni Jack si Lydia, na ng mga sandaling iyon ay kasalukuyang kakagising lamang. Sinabi nito na kailangan ng kanyang presensya sa isang emergency incident.
Samantala, sa labas ng hotel, makikita ang mga media reporters na ibinabalita ang ginawang reckless behavior ni Nick, habang inihahanda naman ng rescue team ang kanilang mga kagamitan sakaling tumalon ito ng building. Nakaramdam naman ng pag-asa si Nick nang makitang dumating na si Lydia. Nang tanungin ni Lydia si Jack kung ano ang motibo nito, sinabi nito na sinubukan niyang imbestigahan ito ngunit wala siyang nakitang malinaw na dahilan para sa mga aksyon ni Nick. Gayunpaman, nang makausap ni Lydia si Nick, at sa kabila ng direktang pagtatanong ni Lydia dito, tumanggi si Nick na magsalita. Sa halip na ibunyag ang kanyang motibo, gusto ni Nick na masaksihan muli ni Lydia ang kahihinatnan ng isang taong magpapakamatay. Muling ipinaalala ni Nick ang nangyari isang buwan na ang nakalipas, nang hindi napigilan ni Lydia ang isang tao na magpakamatay. Nabalisa naman si Lydia nang marinig muli ito. Nakaramdam siya ng guilt lalo na nang ibalita muli ito ng media sa publiko ang nakaraan niyang pumalpak na negosasyon. Nahihirapan siyang magkaroon ng peace of mind sa tuwing maaalala ang masakit na insidenteng yun. Ilang sandali pa, sinabi ni Lydia na umalis muna sa silid sila Jack pansamantala upang makapag-isip ng maayos. Desidido siya na iligtas si Nick sa anumang paraan. Muli ay mahinahon niyang hiningi ang impormasyon ng pamilya ni Nick, ngunit wala nang natitirang pamilya ito mula nang mamatay ang kanyang ama at kahit na ang kanyang kapatid ay kinalimutan na din siya. Nakipag-ugnayan muli si Lydia kay Jack, pagkatapos ay ipinaalam ni Jack na si Nick ay walang iniwang fingerprints sa silid kaya hindi nila ito makuha ng pagkakakilanlan. Ilang sandali pa, naisipan ni Lydia na alukan ito ng sigarilyo. Sa una ay nag-aalangan ito ngunit sa huli ay pumayag din ito. Pagkatapos nitong manigarilyo, ibinigay niya ang upos kay Jack. Habang nag-uusap, isang helicopter mula sa isang TV station ang dumating. Lumapit ito kay Nick at kinuhanan siya ng video ng malapitan, na halos ikalaglag na nito sa sobrang lakas ng hangin. Samantala, habang ibinabalita siya sa TV, nakita siya ng kanyang kaibigang si Mike. Agad itong tumawag sa isang kasamahan upang kumpirmahin ito. Agad na pumunta si Mike sa hideout ni Nick at doon nakita niya ang ilang dokumento na pag-aari ni Nick. Nakita niya din ang ibang dokumentong pag-aari niya at ni Walker. Mabilis niyang sinunog ang mga ito upang itago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Samantala, naramdaman ni Lydia na may kakaiba sa nangyayari. Dahil sa mga oras na yun ay tila hindi desidido si Nick na tumalon, at napansin niya na lumalayo ito sa kanya. Samantala, ang mga tao sa ibaba ay naiinip na, habang ang mga kalye ay nagsimula ng sumikip dahil sa dumaraming bilang ng tao. Ilang sandali pa, tumawag si Dante kay Lydia at isiniwalat nito ang tunay na pagkatao ni Nick. Sa tulong ng fingerprints nito na nakuha sa upos ng sigarilyo, sinabi nito na isang pugante si Nick at nakasuhan bilang isang magnanakaw ng brilyante, na pag-aari ng negosyanteng si David Englander. Dagdag pa nito, na ang mga koleksyon na diamond ni David ay nakalagay sa isang safety vault sa kanyang building sa tapat ng hotel. Nang malaman ito ni Lydia, kinumprante niya si Nick at sinabi ang mga impormasyong nakalap. Hindi naman itinanggi ni Nick ang lahat. Sa katunayan, inamin nito ang kanyang buong plano, na ilihis ang atensyon ng karamihan, habang ang kanyang kapatid na si Joey at ang kasintahan nito na si Angie ay pumasok sa building ni David upang patunayan ang pagiging inosente ni Nick. Balik sa nakaraan, sa araw ng libing ng kanyang ama, si Joey at Angie ay nagtulungan upang makatakas si Nick, dahil na-frame up lamang siya para sa pagnanakaw na hindi naman niya ginawa, at ang diamanteng sinasabing ninakaw niya ay nasa pag-aari pa rin ni David hanggang sa mga sandaling iyon. Dating nagtatrabaho si Nick kay David bilang escort, nang atakihin ito ng kanyang sariling bodyguard. Si David ng mga panahong iyon ay lubog sa utang at ang diamond ay ang kanyang tanging pag-aari, kaya't pinalabas nito na totoong ninakaw ang kanyang diamante upang makapag-claim ng security insurance para sa pagbili niya dito. Ibig sabihin ay lihim niyang nilinlang ang kumpanya ng insurance. Palihim namang nag-uusap sila Nick at Joey sa pamamagitan ng isang secret hearing device. Ang dalawa ay palihim na pumasok sa building ni David, habang ang atensyon ng karamihan ay nakay Nick. Taon ang tinagal nito upang mabuo ang kanilang plano. Samantala, sina Joey at Angie ay mahusay na nakapasok sa loob at nasira ang detection alarm sa loob ng building. Nagawa din ni Joey na kumuha ng larawan na katulad ng nasa security camera at maingat na idinikit dito, upang magmukhang walang tao. Nakita din nila ang isang sensor na maaaring hindi gumana sa pamamagitan ng pagpapalamig dito, kaya't agad na nag-spray si Joey ng fire extinguisher habang papalapit dito.
Sa kasamaang palad ng malapit na nilang mabuksan ang kanilang papasukan, nakatanggap naman si Nick ng impormasyon na si Dante ay papunta sa building upang suriin ang safety vault ng mga alahas. Gumawa naman ng paraan si Nick upang mapaalis muli si Lydia at makausap ng maayos sila Joey. Nakiusap si Nick kay Lydia na tulungan siyang makamit ang hustisya at lumabas ang totoong nangyari at nangako naman ito na tutulungan siya. Nang makita ni Nick na papunta na ng building sila Dante, naghagis siya ng pera upang lumikha ng isang kaguluhan at maantala ang kanilang pagpunta. Ilang sandali pa ay nakapasok na sila sa loob ng building at sa kabutihang palad ay nakapagtago sila Joey at Angie. Nang ipasok ng supervisor ang passcode ay agad itong isinulat ni Joey sa kanyang braso, lumalabas na nakapaglagay sila ng isang maliit na camera sa pindutan ng passcode bago sila nakapagtago. Samantala, si Dante ay nagbigay ng ultimatum kay Lydia na kumbinsihin si Nick sa loob ng 15 minuto kung hindi ay makikialam na ang SWAT team sa kanila. Sinabi ito ni Lydia kay Nick, at iginiit naman ito na siya ay inosente. Ipinaalam ni Lydia kay Dante ang mga sinabi ni Nick, ngunit hindi ito naniwala. Dagdag pa ni Lydia, nalaman niya din, na sa mga nakalipas na taon, sinuhulan ni David ang ilang mga pulis upang mabili nito ang hustisya na hindi nakamit ni Nick. Gayunpaman, iniutos ni Dante kay Lydia na mag-focus sa kanyang tungkulin dahil hindi siya maniniwala sa mga sinasabi ni Nick. Sa ibang eksena, nagpalabas ang media ng mga balita na naglalantad sa tunay na pagkakakilanlan ni Nick, na nakakuha naman ng suporta ng publiko. Nakikita nila si Nick bilang isang biktima ng mayayamang tao na binibili ang hustisya. Ilang sandali pa, dumating si Mike at humingi ng pahintulot mula kay Lydia upang bisitahin si Nick. Gayunpaman, si Lydia na naghihinala sa kaugnayan ni Mike kay David ay tinanggihan ng kanyang pagbisita. Sa kabila ng kanyang pakiusap hindi pa rin siya tinanggap nito. Hindi nagtagal, dumating ang isang waiter na nagngangalang Paul at nagdala ng pagkain kay Nick, dahilan upang lumakas ang kanyang loob. Habang kumakain, sinusubaybayan ni Nick ang nangyayari kay Joey at Angie. Nasa mga sandaling iyon ay nasisiraan ng loob at nag-alinlangan dahil sa isang makitid na lagusan. Ang paghihikayat ni Nick at sinamahan ng suporta ng publiko ang nagpalakas ng loob ni Angie. Sa kabila ng hamon ng pagputol sa mga wire, matagumpay na naputol ni Angie ang tamang wire upang maiwasan ang pag-alarm nito. Pagkatapos ay sinubukan nilang sirain ang safety vault, hindi nagtagal bumukas ito at bumungad sa kanila ang mga kumikinang na mga brilyante, subalit, hindi nila nakita ang diamond na hinahanap nila. Samantala, inutusan ni Dante si Lydia na umalis dahil darating na ang SWAT team, hindi naman ito pinansin ang utos niya. Sa halip, buong tapang itong lumabas ng bintana at sinamahan si Nick. Nalaman naman ni Nick mula kay Joey na ang brilyante ay wala sa safety vault, kaya't mahinahon niya itong inutusan na simulan ng Plan B. Ito ay ang patunugin ng alarm upang magambala ang lahat. Nang marinig ito nila David, agad itong pumasok sa vault at kinuha ang diamond mula sa isa pang safety vault. Pagkatapos ay bumalik ito sa kanyang opisina at doon ay nadatnan nito sina Joey at Angie na naghihintay sa kanya habang hawak ni Joey ang baril na nakatutok sa kanya. Binantaan siya ni Joey, kinuha nito ang diamond at pagkatapos ay nilagyan siya ng posas sabay na umalis. Sa lobby ng hotel, maingat na iniabot ni Joey ang diamond kay Paul. Samantala, si Lydia naman ay sinubukang kontakin ang Internal Affairs para ilantad ang mga tiwaling opisyal na kasangkot ni David. Sa kanyang pagkadismaya sina Walker, Dante at Mike ay kasama pala dito. Nang mga sandaling yun, nakahanap ng tiyempo si Mike upang makapasok sa loob ng hindi napapansin ni Lydia. Nang makita ni Mike si Nick, hinimok niya itong umalis kasama siya, ngunit tumanggi ito dahil alam niyang pinagtaksilan siya ni Mike. Nang mga sandaling yun, dumating na ang ipinadala ni Dante na SWAT team, at si Nick ay mabilis na tumakas upang salubungin si Paul. Get out! Don't move! Here we are! Everybody's pulling for you, kid. Take this! Mabilis na inabot nito sa kanya ang diamante. Sa kabila ng paghabos sa kanya, nagawa ni Nick na umakyat sa rooftop ng hotel kung saan sumuko siya ilang sandali matapos dumating sina Dante at David. Kasama ni David si Joey at nagbanta na ilalaglag sa building si Joey kung hindi nito ibibigay ang diamond. Sa wakas ay ibinigay ni Nick ang diamond kay David. Matapos matanggap nito ang bato,
Inutusan nito si Dante na patayin sina Nick at Joey. Nang babarilin na sana ni Dante si Nick, nagawa siyang paputukan ni Mike at mabilis ba nakaganti din ito ng putok dahilan upang lubhang masugatan si Mike. Pagkatapos ay humingi ito ng paumanhin kay Nick at inamin na hindi niya alam na si Nick ay na-frame up. Ilang sandali pa ay bumangon muli si Dante, ngunit sa mga oras na yun ay binaril naman siya ni Lydia. Samantala, nakita ni Nick na paalis na si David, mawawala na sana siya ng pag-asa ngunit hindi siya sumuko. Tumakbo siya ng mabilis at tumalon sa building, nagpabagsak sa inflatable bed na hinanda ng mga bumbero. Hinabol niya si David at nang maabutan niya ito, pinagsusuntok niya si David ngunit napatigil siya nang tutukan siya ng baril ng isa sa mga pulis. Mabuti na lang at tinulungan siya ng isa sa mga civilian na naroon pagkatapos ay kinuha niya ang diamond sa bulsa ng jacket ni David at agad namang ipinakita ito ni Nick sa publiko upang mapatunayang inosente siya. Kasabay nito, inaresto si David ng mga pulisya. Kinabukasan, agad na pinalaya si Nick at pumirma siya ng ilang dokumento tungkol sa kanyang paglaya. Sinama naman niya si Lydia sa kanyang paboritong bar kung saan muli silang nagkita ni Paul. Ibinunyag ni Nick kay Lydia na si Paul ay ang kanyang ama, na ang totoo ay buhay pa. Gumawa lamang sila ng kwento tungkol sa pagkamatay nito upang makatakas at mapatunayan ang kanyang pagiging inosente sa krimeng ibinibintang sa kanya. At sa huli, nag-propose naman si Joey kay Angie. Hawak nito ang isang brilyanteng singsing na kinuha nito mula sa safety vault ni David. Masaya namang tinanggap ito ni Angie. Natapos ang istorya na masaya ang lahat dahil muli silang nagkasama-sama at nalinis ang kanilang mga pangalan. Ikaw kaibigan, naging masaya ka rin ba sa ending ng istorya? Paki-comment naman ang salitang happy kung nagustuhan mo ang ending. Salamat! Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.